magke-create ako dito ng variable na tatawagin natin I. And then, equal natin siya into 1. So, basically, ang magiging storage natin is si I at ang first value niya ay 1. Now, kung gagamit tayo ng do while, ang gagawin lang natin is i-declare nyo lang yung do and then meron siyang opening and closing curly bracket. Okay, so ito yung first step. Ang second step nyo po is i-declare yung tinatawag natin na while. Now, sa while po natin, meron siyang opening and closing parenthesis. And dito, sa loob ng parenthesis natin, diyan natin nilalagay yung magiging condition natin. So, let's say for example, we want to count 1 to 5. So, since ang I natin nag-i-start na siya sa 1, ang gagawin naman natin is eto na yon. Ang problema na lang is makapag-count hanggang 2, 3, 4, and 5. So, ang gagawin nyo, ang magiging condition nyo dito guys is kukunin nyo si I, less than equal nyo lang siya into 5. Bakit? Kasi gusto nyo mag-count ng hanggang 5. So, ang gagawin natin, in order for us na ipakita yung 1 to 5 na yan, gagawin natin, magkakaroon lang kayo ng cout dito. And sa cout nyo, i-declare nyo lang si variable na I. Why? Kasi si variable I yung magbibilang hanggang 5. And then after nun, magkakaroon lang kayo ng end L dito. So, kapag rinan natin yung program, makikita natin dito at ano yung problem? Ay, sorry. Okay. So, mali yung operator ko. Tapos, dito guys, sa while natin, mapapansin nyo ang sabi niya, expected semicolon. So, at the end ng while natin, dapat po, meron siyang semicolon. So, yun yung nagiging structure ng do while natin. Again, i-declare po natin yung do, and then, ilalagay natin yung while, tapos, meron siyang opening and closing parenthesis, and yung semicolon niya. So, inside ng ating ng ating parenthesis will be yung magiging condition nyo. Now, if we check it again, and ang magiging output natin is yan siya, 1. Okay, naka-infinite yan. Okay, so mapapansin nyo, nagka-count siya ng 1, 1, 1, 1. Ang problema kasi dito is wala tayong nag-a-add ng value sa 1. So, ang gagawin nyo para makapunta ka kay 1, 2, 3, 4, and 5, magkakaroon ka dito ng I++. And then, semicolon. Ang tawag po natin dito ay incrementation. So, ang incrementation natin guys is ito yung nag-add ng value sa existing value natin. Say for example, ang existing value mo ay 1. Ito nga siya. So, nag-I++ ka, ang gagawin niya, plus 1. So, mag-equal yan into 2. So, ang magiging count mo ngayon, 1, 1, tapos magiging 2. Now, pag nag-increment ka ulit ng 1, plus 1 equals to 3. So, ito, magka-count na siya into 3. Now, na-meet na ba yung condition nyo? Equal into 5. Hindi pa. So, magpa-plus 1 ka ulit, equal to 4. So, ang count mo ngayon dito ay 4. And then, hindi pa rin na-meet ito. So, magpa-plus 1 ka pa rin, equal into 5. Since 5 na equal into 5 na to, so, dito, after ng 4 mo, 5. So, ayan na yung counting mo ngayon. So, yun yung trabaho ng incrementation. Mag-add ka ng 1 sa existing value natin. And mag-i-end yung program mo based sa magiging condition mo. Why? Naka-equal into 5 ka dito. So, kapag rinan natin yung program, sorry. So, mapapansin nyo, ang counting ngayon natin is 1, 2, 3, 4, and 5.